So meron tayo dito guys na big boy package na nag-arrive and galing to guys sa TT Racing. So sila yung gumagawa ng mga gaming chairs, mga ergonomic chairs. So tara, unbox natin. Nahulaan nyo na ba kung saang collaboration to? So to be honest guys, hindi ito yung first choice ko. Ang una talagang pinipili ko ay yung Luffy, yung One Piece collaboration ng TT Racing. Yun nga lang parang ang dami ng content creators na yun yung pinili. So tinry ko na lang ibahin pero gusto ko may tint of color red pa rin. Kaya napunta tayo dito kay Sukuna. And to be honest, pang ilang gaming chair ko na to, I think pang 5 ko na ata to. So kahit pa paano may experience na rin ako sa pagbibuild ng gaming chair. Pero masasabi ko lang dito sa TT Racing, isa siya sa pinakamadaling gaming chair na nabuo ko. Pero sa tingin ko naman, kahit na wala kayong experience sa pagbuo ng gaming chair, kahit na sabihin natin ito yung magiging first ever gaming chair ninyo, I think madadalian lang kayo kasi kompletong-kompleto naman yung gamit, kompleto na rin yung instruction, lahat ng tools na kailangan nyo nandito na din. So yung mga butas niya naka-ready na rin, naka-position na din. So ibobolt na lang natin. And kahit mag-isa nyo pa, promise guys, sobrang dali lang and kayang-kaya nyo talagang buuin. So may cover na rin nakasama kaya yung mga bolt na kinabit natin magiging tago na once na na-finish natin yung assembly. And pagdating naman dito sa tilt control mechanism, hindi na rin kayo malilito kasi may nakalagay naman kung ano yung front. So itatapat na lang natin. After nyan, pwede na nating idugtong yung ating gas lift cylinder. Then, pwede nyo nang itayo yung gaming chair. Lagay lang natin tong back pillow, then yung headrest. And ganun lang kasimple guys, nabuo na natin yung TT Racing Max Gaming Chair na Sukuna Edition. So all in all, inabot ata ako ng mga around 40 to 45 minutes sa pagbuo nito. Sabi ko nga, sobrang bilis lang and sobrang dali. So ngayon, ano bang meron dito sa gaming chair na to? So yung pinik ko na Sukuna Edition, leatherette yung tela niya. Pero may fabric option din naman kung sakaling yun yung trip nyo. Pero syempre, ibang design na, ibang collaboration na. Para sa akin lang kasi mas premium tignan yung leatherette na design. Kumbaga, mas nagpa-pop talaga yung design niya. And para sa mga pet lover siguro katulad ko na may 2 aso sa bahay, I think mas madali i-maintain yung leatherette compared pag fabric na mayat maya may nakadikit na balahibo ng aso. May pagka-wide din yung seat niya and based kay TT Racing supported din niya up to 200 kg na weight. Meron din pala siya guys na 2 years warranty para sa kanyang mga mechanical parts. Sa costume ni Sukuna na to, based yung design niya. So hindi ko lang alam kung saan nanggaling or saan nakuha tong red. So I think sa pinaka-domain niya, 'di ba? Sa domain expansion. And kitang-kita niyo yung love sa design niya. So dito sa right side nandiyan yung Ryomen Sukuna, both Japanese and English text characters. So ganun din dito sa left side niya, nandito yung Japanese text for Malevolent Shrine and makikita nyo din yung mismong picture or yung detail nung kanyang domain expansion. Then nandito sa harap yung finger niya. So dito lang ako medyo na-disappoint na may mix ng pagkatuwa kasi may Easter egg siya. Akala ko kasi noong una lahat ng bibili or makakakuha nitong Sukuna gaming chair may makukuha din na freebie na Sukuna finger accessory. Yun pala 20 lang yung makakakuha sa kanya na bibili and random pa siya. Hindi yung first 20 na bibili, random talaga. And ito yung ilan sa specs niya. So pwede nating i-recline yung upuan ng up to 155 degrees, di ba? So pwede kayong humiga, di ba? Yung armrest natin is 5D na rin. So pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba, pwede nyo ipaikot. So kung naglalaro kayo sa PC, di ba? Naglalaro kayo sa mobile phone, gusto nyo i-position yung arms nyo, pwede nyo gawin yung neck and lumbar pillows natin, may memory foam na rin yan. So, hindi lang siya nakalagay dito, pero naka-memory foam na siya. So, yan, aluminum yung ating wheelbase. Meron tayo ditong class 4 SGS certified na hydraulics. And maganda dito guys, yung ating wheels, may locking mechanism. Ang talaga nagustuhan ko dito sa gaming chair na to is very comfortable siya. Talagang ang lambot niya sa feeling upuan and pag matagal kayong hindi umupo sa kanya, malamig din siya sa feeling. Yun nga lang pag tumagal naman kayo umupo, mas nararamdaman nyo yung pag-init niya compared sa fabric na gaming chair. And over the past 2 months, ito na talagang ginamit ko na main chair mapag-gaming, pag nanonood, pag nakatambay lang ako, or even habang nagmo-mobile games. Pero at the end of the day, syempre, ang hinahanap talaga natin is yung may magandang durability. And to be honest, ito yung first leatherette na gaming chair ko
lahat ng ginamit ko before is mga fabric na gaming chair. And ang nakikita kong problema sa mga leather na gaming chair, hindi ko napapangalanan pero even yung mahal na brand na gaming chair, ang dalas ko nakikita na parang pag tumagal, nagbibitak-bitak na siya. So hopefully hindi yun mangyari sa atin. Syempre, depende pa rin to sa pag-aalaga and kung saan siguro yung location mo. So ako, nasa Baguio naman ako. So hindi ako masyadong pagpapawisan. Hindi rin masyadong naiinitan yung chair. So I think magtatagal naman siya dito. And for reference lang, around 2 months and going 3 months na rin na nasa akin yung chair. And so far, wala man naman ako napansin na issue. Yung linings, yung tahe, 'di ba? Yung leather, lahat okay. Even yung mechanism niya. Pero syempre, 2 buwan pa lang naman yun. Kung sakali man magkaroon ng issues or problem, i-update ko na lang yan sa description or sa comment section. Ang maganda pa dito guys kay TT Racing, no, kahit anong hilig nyo, mapa Marvel man, mapa Star Wars, One Piece, Jujutsu Kaisen, which is ito yung meron ako, ang daming options, no, na pwede nyong pagpilian. Ito pa lang yung mga collaboration nila, no, pero kung sakaling ayaw nyo naman and gusto nyo lang mag-go sa mga normal designs, meron din naman sila. For example, itong Max na leatherette, ito yung meron ako. So may mga color options din siya. Pwede rin kayong pumili kung gusto nyo leather, kung gusto nyo fabric. Pero pag bibili na kayo, mas recommended ko na sa TikTok kayo mismo kumuha kasi mas madalas siya na nagsisale sa TikTok. Like for example, itong suko na edition ko nakalagay doon sa mismong TT Racing website and nasa around 19 to 20,000 siya, pero pag sa TikTok nyo siya binili, ang dalas kasi doon na nakasale, so nasa around 13 to 17,000 lang siya. So kahit papaano, 'di ba, malaking tipid na din siya. Anyway guys, yan yung review natin para dito sa TT Racing Max Gaming Chair suko na edition with 5D armrest. And kagaya ng sinabi ko kanina, babanggitin ko naman sa comment section or sa description kung sakaling may mapansin ako na issue, may maging problem ako in the next few months. Pero for now, ang masasabi ko is very quality siya and napakasulit. So yun lang guys, see you again in the next video.